Isa ka rin ba sa nagagandahan sa disenyo nitong Yamaha Mio Gravis 125 version 2? O isa ka rin ba sa nagbabalak bumili ng motor na ito? Kung oo, para sa iyo ang video na ito dahil pag-uusapan natin ang kanyang presyo o ang kanyang updated price ngayong 2025. Pag-uusapan na rin natin ang kanyang specs, features at ang kanyang mga convenient features sa siguradong magugustuhan mo. At syempre, pag-uusapan din natin kung sulit pa rin bang bumili ng Yamaha Mio Gravis 125 version 2 ngayong 2025. Nandito tayo ngayon sa Yamaha 3S Shop, Iriga City Branch at ayan, nasa harapan natin ngayon ang napakapoging Yamaha Mio Gravis 125 version 2 color matte black. Bale, kung makikita nyo talaga sa personal itong Yamaha Mio Gravis 125, talaga ma-amaze kayo sa kanyang disenyo. Ito yung motor na habang tumatagal tingnan, mas lalo itong gumaganda. Mas maganda ang disenyo nito kumpara dun sa version 1. Mas pinaastig ang kanyang disenyo lalong-lalo na dito sa harapang bahagi nito. Itong kanyang DRL o daytime running light, mas modern siyang tingnan at mas sporty. Yung kanyang headlight naka-LED pa rin at ayon sa mga naka-version 2 na Mio Gravis, mas maliwanag na daw ito. At yung kanyang mga turn signal lights ay nandito na sa taas at meron pa rin itong built-in hazard lights. Bali, dito pa lang sa harapang bahagi nito, talagang very premium, elegant na pinagsamang sporty yung kanyang disenyo at wala ka nang kailangan baguhin pa dito sa Mio Gravis 125 pagdating sa kanyang design dahil maganda na talaga. Dito sa bandang gilid, meron siya ditong minimalist lang na Mio na sticker. Sa gitna, meron itong emblem ng Yamaha. Then meron siya ditong emblem na Gravis. At ayun, diba? Dito pa lang sa harapan nito, talagang napaka-pogi kaya very head turner din. Actually, ito nga yata ang pinaka-bulky na 125cc ng Yamaha na nandito sa Pilipinas, no? So perfect din to para sa mga medyo malalaking tao o matatangkad dahil bulky ang kanyang design. Pagdating naman sa taillight nito, maganda rin ang kanyang design, patulis ito. Anyway, yung taillight nito ay naka-bulb type lang, hindi pa siya naka-LED. Pero ayun, maliwanag din naman, no? Lalong-lalo na pag nagpipreno, kitang-kita rin sa daan, lalong-lalo na kapag kagabi. Yan yung kanyang mga turn signal lights ay nandoon sa loob. Bali, compact yung kanyang taillight. Pagdating sa makina nito, ito ay 125cc, air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, 2-valve, single cylinder. Ang compression ratio nito ay 9.5:1. Ang maximum power ay 9.5 PS at 8,000 RPM with a maximum torque of 9.5 Nm at 5,500 RPM. Then of course, ito ay fuel injected and powered by Bluecore technology na isa sa pinagmamalaki ng Yamaha. Anyway, yung makina nito ay same pa rin naman sa version 1. Bali, forma lang naman ang nabago. Pero itong Yamaha Mio Gravis 125 version 2, wala na itong kickstart. Yung version 1 kasi meron pa yung kickstart. Pero ang pagiging walang kickstart, pasasabi kong walang problema. Actually, yung version 1 na Mio Gravis 125, hindi ko rin naman nagagamit ang kanyang kickstart. More on push start lang din naman ako dahil meron naman itong voltmeter sa kanyang meter panel. So makikita mo naman dito kung ano nung status ng battery. At pagdating naman sa performance ng Mio Gravis 125, malakas ang kanyang arangkada at pagdating naman sa top speed ay hindi ka rin mabibitin para sa isang 125cc. Anyway, ang mga ganitong motor ay hindi naman ito dinisenyo para sa paspasan. Kung gusto mo na nagwa 150 plus na takbo, ay hindi ito para sa'yo. And pagdating sa kanyang preno, ito ay naka-disc brake dito sa harapan at sa likod naman ay naka-drum brake. At pagdating sa preno ng Mio Gravis 125, malakas ang kanyang stopping power at maganda ang handling ng motor na to dahil matataba ang kanyang mga gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100 by 90 by 12. Sa likod naman ay 110 by 90 by 12. Then of course, naka-tubeless na mga gulong nito. Ayun, diba? Ang tataba ng kanyang mga gulong, sa stock na gulong pa lang. Kaya talaga maganda ang handling ng Mio Gravis 125. Sa suspension naman, naka-telescopic fork sa harapan. Sa likod naman ay naka-single shock. Pagdating naman dito sa kanyang meter panel, ayan, diba? Naka-fully digital display na ito. Meron siya dito trip A, trip B at ang kanyang odometer. Meron na rin itong built-in na orasan kaya makikita mo dyan ng oras. At meron din itong Yamaha Motorcycle Connect. Ayan, pwede mo i-connect ang cellphone mo dyan. Pero yung iba pinapa-deactivate yun dahil nakakalobat daw ng battery. At isa sa features ito, meron itong stop and start system switch. Ito naman kapag ka naka-activate yan, every time na titigil ka, automatic na mamamatay ang makina mo para mas makatipid ka sa gasolina. So magagamit mo yan lalong-lalo na kung maraming traffic light dyan sa lugar ninyo. Then ayan, meron siyang bulsa dito sa harapan kaya meron kang paglalagyan ng gamit mo, cellphone mo dito o gloves. At ayun, malalim ang kanyang bulsa, kaya safe na safe ang ilalagay mo dito, hindi mahuhulog. At nandito pa rin yung kanyang built-in charging port. Pero para makapag-charge ka, kailangan pa rin bumili ng adapter at ng cable para makapag-charge ka dito. Then ayun, naka-flat footboard. Ayun, diba? Malapad ang kanyang footboard, kaya kung marami kang dala-dala, hindi ka na mahihirapan dito sa Mio Gravis 125. May paglalagyan ka dito sa harapan. At meron pa siya ditong hook o utility hook kung tawagin, kaya meron kang pagsasabitan. Then isa pinaka-paborito kong features ng Yamaha Mio Gravis
Grabis 125 itong kanyang fuel refiller na nandito lang sa harapan. Kaya kung magpapagasolina ka at marami kang karga o marami kang daladala, hindi ka na mahihirapan pa, hindi mo na kailangan bumaba pa o magbaklas ng mga daladala mo dahil nandito lang sa harapan ng kanyang tangke. Ang fuel capacity nito ay 4.2 liters at sa fuel consumption naman ng Mio Grabis 125 nag-average lang din siya ng 45 to 50 km per liter. Lalong-lalo na kapag mahabang biyahe o long ride or solo ka lang naman, talagang mas matipid siya sa gasolina. Pero kung city drive, meron kang angkas o marami kang daladala at traffic ang dinadaanan mo, medyo mag-iiba ang fuel consumption syempre. Then isa sa magandang features din ito, meron itong park lock. Makakatulong yan lalong-lalo na kapag ka nakahinto ka sa mga kalsada na paahon or pababa. So, hindi ka na dadaos-dos kaya kahit hindi ka na humawak sa manibela, talagang gamit na gamit mo yan. Then isa pa sa safety features nito, meron itong side stand kill switch na kapag ka nakababa ang kanyang side stand, hindi aandar ang makina mo. Dagdag safety features din yan, lalong-lalo na sa mga makakalimutin, diba? At pagdating sa kanyang upuan ay, diba, very premium yung kanyang upuan at malapad ito kaya komportable ka sa mahabang biyahe. Mababa lang din ang seat height na to, 780mm lang, kaya perfect na perfect sa mga average height. And for your reference, ang height ko ay 5'9", at syempre abot na abot ko ang ground dahil napakababa lang naman ang seat height nito. Kahit mga 5 flat, kayang-kaya ang motor na to. Then very lightweight lang ang Mio Grabis 125 dahil 102 kilos lang. Kaya hindi siya mahirap i-maniobra, hindi siya mahirap itukod. Kahit meron ka pang karga na marami o meron kang angkas, hindi siya mahirap itukod-tukod ang motor na to, hindi mahirap i-balanse. At kapag ka-double stand mo ang motor na to, very effortless lang, napakadaling i-double stand. Hindi mo na kailangan gumamit ng puwersa. Then mataas din ang kanyang ground clearance, 135mm, kaya safe na safe din every time na mapapadaan ka sa mga matataas na humps o mapadaan ka sa mga riles ng tren o sa mga malubak-lubak na kalsada, hindi tutukod ang ilalim bahagi ng motor na to. Then meron pa itong tank protection dito sa ilalim bahagi ng motor na to, mayroon yung makapal na bakal para sa kanyang tangke dahil ang kanyang tangke ay nandito sa ilalim. Then diba, very premium tingnan itong Mio Grabis 125 version 2. Dito sa gilid meron ito ditong emblem na Mio Grabis, the color silver, bumagi sa kanyang forma. Para itong pinaliit na NMAX, diba, pagka tiningnan natin. Then meron na rin itong built-in heat guard, kaya safe na safe ang paa mo, ganun din yung angkas mo, hindi kayo mapapaso dahil meron itong heat guard na makapal na plastic. At ang maganda sa Yamaha Mio Grabis 125, mura ang kanyang mga fairings. Kung sakaling masemplang ka at magasgas ang kanyang mga fairings, sobrang affordable lang ng mga fairings ito o yung kanyang mga pyesa. Speaking of pyesa, available din ang mga pyesa nito sa Speedtech. Kaya kung naghahanap ka ng pyesa para sa motor mo, mga genuine parts o mga accessories para sa motor mo, Mio Grabis 125 o kahit na anong motor, meron yan sa Speedtech. Ilalagay ko na lang yung Shopee link sa aking comment section. Pagdating naman sa presyo nito, dito sa Yamaha 3S Shop Iriga City, ang kanyang cash price ay 92,900 pesos. At dito napakamura lang ng down payment dahil 7,000 pesos lang. At ang magiging monthly installment mo sa 36 months ay 4,316 pesos. Meron pa yung rebate na 200 pag hindi ka delay magbayad. So magiging 3,116 na lang ito. At para sa akin, masasabi kong sulit na sulit pa rin ang pera mo kapag ka bumili ka nitong motor na to, itong Yamaha Mio Grabis 125 version 2, dahil napakadaming convenient features sa siguradong magagamit mo sa araw-araw. Maganda ang forma na talagang maipagmamalaki mo at hindi ka magsisisi pagdating sa performance para sa isang 125cc. Napakatibay ng makina, napakatipid sa gasolina, maganda ang handling, talagang swabeng-swabe itong Yamaha Mio Grabis 125. Kaya for me, sulit na sulit pa rin talaga ang pera mo dito sa Yamaha Mio Grabis 125. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, ano masasabi mo dito sa Yamaha Mio Grabis 125? Nagustuhan mo rin ba ito? Isa ka rin ba sa nagbabalak bumili nito? I-comment mo naman sa baba ang iyong opinion. Kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako sa Rosgo TV. Ride safe always and God bless.